Guys, hindi na po magpa-file ng appeal ang POC tungkol sa kaso ni Justin Brownlee at sang-ayon po kay SMC Sports Director Al Francis Chua, hihintayin na lamang nila kung ano ang magiging punishment sa Ginebra resident import. At dahil nga po sa sanksyon na nakaamba kay Justin Brownlee, nakabitin ngayon sa alanganin ang kampanya ng Barangay Ginebra sa upcoming Commissioner's Cup na opisyal nang magsisimula sa November 5. Naghahanap ba sila ng bagong import? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, kahapon po ay sinabi natin sa ating vlog content na baka nga i-consider ng POC at maging ng Ginebra Team Management na huwag na lang i-contest ang positive result ng doping test ni Justin Brownlee dahil dito tayo nakakakita ng magandang pag-asa upang mapagaan ang sanksyon na ipapataw sa Gilas Naturalized Import. Sabi nga ng SMC Sports Director, anong silbi na pabubuksan at ipapasuri pa ulit ang B-sample ni Justin Brownlee ay iyon din naman iyon. Pinaghiwalay lang ng lalagyan kaya nga tinawag na A-sample at B-sample. Kaya nga nagdesisyon silang huwag nang i-contest ang doping test result at hintayin na lang kung ano ang sanksyon na ipapataw kay Justin Brownlee. At kapag natanggap na nila ang official communication mula sa ITA at Sports Governing Body, ay saka sila gagawa ng karampatang aksyon. Umaasa ang POC, lalo na ang SBP at ang pabunuan ng Barangay Ginebra, ang pinakamababang punishment na 1 month to 3 months ang magiging sanction sa Gilas Naturalized Import. Kaya nga inaccept na lang nila ang resulta, hindi na sila nag-appeal at tiyak na ipapa-undergo nila si Justin Brownlee sa treatment program. Sinunod na lamang nila ang prosesong nire-require ng World Anti-Doping Agency o WADA upang mas maging magaan ang parusa. Kung 1 buwan lang ang magiging suspension ni Justin Brownlee, magandang balita ito para sa Barangay Ginebra at sa kanilang mga fans. Ngunit kung 3 buwan pataas, magiging malaking dagok ito sa kampanya ng Commissioner's Cup defending champion. Malalakas pa naman ang import ng mga kalabang team. Kung hindi makapaglalaro ang kanilang resident import, malamang sa malamang hindi nila madidepensahan ang kanilang titulo. At dahil nga wala pang katiyakan ng kapalaran ni Justin Brownlee, sinabi ni Al Francis Chua na naghahanap sila ng replacement import. Ganito ang sinabi ng Ginebra Team Governor, "We're just going to wait. Kapag ibagsak sa amin ng bomba, mawawalan kami ng import." Kaya nga raw naghahanap sila ng ipapalit kay Justin Brownlee. Hindi naman pwede na papalaot sila sa labanan na wala silang foreign reinforcement. Ayaw nilang isuko basta-basta ang Commissioner's Cup crown na pahirapan na lang napanalunan mula sa Bay Area Dragons nung nakaraang PBA season. Marami talagang nanghihinayang sa napipintong di paglalaro ni Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup dahil ito na sana ang unang conference na magiging kakampi ng Super Import, ang bagong Ginebra player na si Maverick Ahanmisi. Napakaganda di umano ng galawang ipinapakita sa team practice ng former Converge combo guard, kung kaya hinuhulaan na magiging mas malakas na kupunan ngayon ang mga mag-ala. Anyway, sakali ngang ibagsak na ang bombang inaasahan ni Ginebra Team Governor Al Francis Chua, dasal ng mga Ginebra fans sa sana'y handa pa rin ang Gin Kings na maipagtanggol ang kanilang korona. Sana'y makakuha sila ng ibang import na makakatulong sa kanilang kampanya. Sa dami na ng mga karangalang na ibigay ni Justin Brownlee sa Ginebra, mahihirapan ang bagong import nila na mapantayan ang mga achievement ng Gilas Naturalized player. Malaking sapatos ika nga ang dapat niyang punan bilang kapalit ng PBA 3-time best import. Hahanap-hanapin ng mga Ginebra fans ang mga clutch plays ni Justin Brownlee, ang mga buzzer beating shots na maraming beses nagsalba sa mga mag-ala. Ngunit umaasa tayong makababalik din si Justin Brownlee. Hindi siya mawawala ng matagal at babalik siyang mas malakas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina
Rubin Dolor, Sheila Segovia, Marcelo Bernaldez, Rodante Sabida, Giancarlo Estrella, Eduardo Galang, Meldy La Cruz, Romeo Conchada, Cheryl Sarong, at si Fernan Baluyot. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.